Ngayon ating pag-aralan ang tungkol sa measure of central tendency of ungrouped data. Ano nga ba ito? At itong ungrouped data. So, simulan na natin. Ungrouped data. It is a data given as individual points. It is not a frequency table. So, bigyan natin ng example para mas maintindihan natin. Like for example, meron tayong 50 students na mag-take ng exam. At sa 50 students na yon ay mayroon tayong 50 scores na individual. So yung 50 scores na yon na individually, yun yung individual points na kukunan natin at yung mga scores ng mga bata na 50 students ay magiging basihan natin as our data. Kaya siyang tinawag na ungrouped data kasi ang pagbabasihan natin sa mga data natin ay pang-individual or ng mga bata at hindi pang-grupo or pang-maramihan. So, kaya siya tinawag na ungrouped data ulit. It is not a frequency table kasi itong frequency table ay para sa group data. So data set, properties, mean, median, and mode. Etong properties na ito ay properties ni measure of central tendency na merong mean, median, and mode. At itong mean, median, and mode ay makukuha natin gamit itong data set nito. Ano nga ba itong data set? Data set, ito yung mga example ng data set natin. So next, ano nga ba itong measure of central tendency? Ang measure of central tendency ay maaari natin gamitin or katulad nitong orange. Ang orange ba ay mas madaling maubos kaysa sa ibang mga prutas na ito. And last, etong family ages. So, etong mga picture na to ay mga isa lang sa mga example na pwedeng magamit ang measure of central tendency. Mean. Mean is defined as the average value of the data. So, mean means average. Ano is palagi nating naririnig itong word na average, di ba? Cool. Di ba sa grades natin palagi kinukuha yung average natin. Mean is sum of data. Ito yung formula, sum of data over number of data kung sa word na formula. At kung sa symbols naman, ito yung summation of x over n. Ano nga ba ibig sabihin ng summation na to? Diba gamit nito? Ibig sabihin ng summation ito is addition. Ibig sabihin, i-add lahat natin itong x or yung data natin para i-divide natin sa n. Example natin, the set of data shows the ages of Family Santos. Find the mean. So, ito yung example natin kanina sa pictures. So, sabi daw dito is, kukunin natin yung mean ng edad ng Family Santos. So, gamit ang ating formula, the sum of data over number of data or summation of x over n. Okay. So, sabi daw sa formula ng mean is, first step natin is, i-add muna natin lahat ng nasa numerator bago natin i-divide kay denominator. So, eto lahat is i-add ko na lahat ng edad ng kabilang sa Family Santos from Teka lang ma'am, saan ba galing itong 6? Okay, si 6 ay nakuha natin sa number of data. Ito yung number of data natin which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lahat ng number of data, lahat ng data set natin dito ay may 6 na number of data. Kaya nakuha natin itong 6. So, next, ayun, 222. Kasi, di ba sabi, first step na gagawin natin sa formula ay i-add natin lahat ng nasa taas or summation of x bago natin i-divide sa 6. So, meron na tayong na-add which is ang total niya is 222. 222 divide 6. The answer is 37. So, ang mean ng Family Santos ay 37. So, here we have two pictures. Okay? Gamitan natin ng pen. So, ito yung example ng data set natin. We have our data set here, which is, ang data set ang n natin is
5, di ba? Kasi ito 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alam na natin na meron tayong 5 na number of data. Okay, next. Di ba sabi sa mean na formula, i-add daw muna natin bago i-divide. So, i-add muna natin itong data set natin. So, ayan, na-add na natin dito. At ang total answer is 20. Wait, teka lang ma'am ha. Bakit po dito sa kabila na una yung 1, dito sa kabila is 6 na lang ang, 1 ang nasa last. Okay. At yung 6 naman ang nasa last ay ang nasa una. At dito 6 yung nasa last. Pwede po ba yon? Okay, magandang tanong yan. Sa addition rule, kahit na saan ang mas mauna at kahit na mag-rumble yung mga number ng dataset natin ay walang pinagkaiba. Kahit na i-add pa natin yan lahat ng naka-rumble yung mga numbers nila, ay ang total answer pa rin ay 20 or the same pa rin. Hindi magbabago kahit na nauna si 6, si 1, si 8, si 3, or si 2. Ang answer pa rin natin or ang total answer pa rin natin is 20. Okay? So, eto na. Since nakuha na natin yung 20 at nakuha na natin itong n natin, tingnan na natin or isolve na natin ito siya sa manong-manong pag-divide na walang calculator. Kasi baka hanapin ni teacher yung solution na without calculator. So at least alam na natin kung paano ipakita. Okay, so we have 20, our numerator. At itong 5 natin, our denominator. So, ang gagawin natin daw is, yung tong 20, itong 20, i-divide natin daw sa 5. So, paano ba yung proseso niya? So, magbilang tayo ng 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, meron na tayong 20 na stick. Like, example lang ito ha, 20. So, sabi daw, ilan daw yung 5 sa 20? So, magbilang tayo ng 1 to 5. 1 to 5 ito. 1 to 5 din ito. 1 to 5 ito. 1 to 5 ito. So, it means, merong 4 na tagpa 5 sa loob ng 20. Ang sagot natin is 4. Kasi ibig sabihin daw, meron tayong 4 na 5 sa loob ng 20. Kaya ang answer natin is 4. Next, 4 times 5 equals 20. Ayan. So, ilalagay naman natin siya sa baba. Ito ay isang review lamang para baka nakalimutan nyo na. So, ito ay review lamang para malaman nyo na, oo nga pala, ganito pala yung process ng manong-manong pag-divide. So, 20 minus 20 equals 0. So, it means, wala na tayong reminder. Itong nasa baba na to, na sagot, ito yung magiging reminder natin. So, since wala na tayong reminder kasi 0 na, so, ang total answer natin is 4. Kaya, ang answer dito is 4. Okay, wait. Ma'am, ano nga ba itong blocks? Ano ba itong use ng block na to? Kasi kung dito is merong 1, 8, 3, 2, and 6. Dito, 4, 4 na lang. Yung sinabi ko kanina, or ang average, it means equal. So, kung tig-a-4 ang bawat blocks na to, ay magiging equal silang lahat. Next example na naman. Guitars sold in 1 year. Find them. Okay, pag sinabing 1 year means 12 months, okay? Pag sinabing 1 year, it means 12 months. So, yung 12 months natin is from January to December, of course naman. So, ito yung naka-data set. Wait, teka lang ma'am, sabi dito kanina sa meaning ng ungroup data ay it is not a frequency table. Pero bakit po doon sa kabila is naka
table. Oo nga, naka-table ito. Pero, ang lagi natin tatandaan na itong 5 na answer is sa January siya. Itong February is 8 siya na data. So, it means na individual or bawat month ay iba-iba yung data na nakukuha natin. Hindi siya pang maramihan, kundi pang months lang na which is sa January ang na sold na guitar is 5 lang. So, meron siyang differences kasi iba-iba yung mga month niya. So, kabilang pa rin siya sa ungroup data kasi individual or per month ang basihan natin dito. So, okay. Next na, proceed na tayo dun sa formula na step. So, first step daw sa formula is i-add natin lahat ng ito. Itong lahat, i-add natin. So, ang total answer daw niyan is 108. Okay, 108 na yan. Okay, so yung n naman natin is 12. Kasi nga, ito ay 12 lahat or equivalent to 1 year. Okay, so since meron na tayong total answer na 108 at yung n natin, which is our denominator na 12, 108 divide 12. So the answer is 9 is the median. Median is defined as the middle value of the data set. Okay, middle value. Kung kanina si mean is average value, si median naman is middle value. So, alam naman natin yung middle is nasa gitna daw na position or nasa gitna siya. So, ano nga ba yung formula ng median? Okay, this is the formula of median. We have n number of data plus 1 over 2 or TH. Itong TH na to is ito yung rank niya or yung position ng kung saan makikita natin itong middle. So, para mas maintindihan natin itong formula ng median, tingnan natin ang example. So, we have rules muna. Sa median, of course, since sinasabing middle, so paano natin malulukit yung middle kung hindi naka-arrange? So, yung first rule sa median is i-arrange muna natin siya from less to greater or pwede rin na from greater to less. Okay? So, pag na-arrange na natin itong data set natin from less to greater or greater to less, ay malulukit na natin ang median. Okay? Next naman is ito. Pag na-arrange na daw natin, ito, katulad din dito, pag na-arrange na natin ang data set natin from less to greater or greater to less or ascending to descending or descending to ascending, is malulukit na natin yung 5 kanina. So, tingnan natin dito sa kabila, merong 4 members. Dito rin sa kabila may 4 members. So, ibig sabihin, equal yung side by side niya. So, yung gitna talaga is 5. Okay? So, basta sa median, okay, kanina, sa mean, naalala nyo, sa mean is kahit na magka-rumble itong dataset niya, is walang mababago. Basta pag inad mo siya, yun pa rin yung total answer niya. Pero ito kay median, yung pinagkaiba ni median at kay mean, kasi si median is kailangan talagang naka-arrange para makita natin or malocate natin itong middle na sinasabi para makuha natin itong median kasi median means middle value. Okay? So find the median of these scores. So, meron tayong data set. Bakit nakalagay itong add? Pinapakita ko itong add kasi nga ibig sabihin na dahil add itong data set natin, kaya mas madali natin malulocate kung saan yung gitna. At naka-arrange na siya from less to greater or gamit yung formula natin. Tingnan natin yung solution. Gamit yung formula. So, our formula is n plus 1 over 2. Ito yung TH na rank niya. So, n natin means number of data, diba? So, ilan ba yung data natin dito? We have 1, 2, 3. So, 3 yung nakalagay dito plus 1. Copy lang natin ito. Ayan, 1. Copy lang din natin yung nasa baba, yung denominator natin na which is 2. So, 3 plus 1 is 4. Copy natin yung 2. So, 4 divide 2. The answer is 2. So, ibig sabihin itong 2, nakalagay na TH, nasa second position daw yung median natin. So, eto, 1, 2. So, nasa second position yung median natin. So, our median is 2.
Okay? So, next example para mas maintindihan pa natin itong median. So, we have here, naka-add din siya kasi ano napapansin niyo? Naka-arrange na ba ito? Okay, hindi pa siya naka-arrange. So, sa solution, dapat ipakita natin muna na itong dataset natin is i-arrange muna natin from less to greater or pwede rin greater to less. Ayan. So, ito yung solution natin. Ito yung formula. So, 5, number of data natin, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 number of data plus 1. Copy lang natin yung numerator na 1 at saka yung denominator na 2. And then, 5 plus 1 is 6 over 2. 6 divide 2, the answer is 3 or 3 or nasa third position. So, yung median daw natin is nasa third position. 1, 2, 3. So, our median is 3. Ayun. Ganun lang, di ba? Kasimple. Pag add, malulukit na natin siya. Another dito sa example is, makikita naman natin na naka-arrange na itong given problem natin na dataset. So, we have 2, 4, 6, 8, 10 na dataset. So, add din ito siya kasi nga meron siyang sobra na isa or hindi siya even. So, solution natin, same formula. 5 din, divide natin sa 1 over 2. Then, 6 divide 2 is third, which is, yung third position natin is 1, 2, 3. So, yung answer natin is 6. Bakit po nakikita nyo dito na yung median natin, na yung answer natin dito sa solution natin is 2, tapos yung median din natin is 2. Tapos dito naman, answer natin is 3. Na, kung ano yung sagot dito sa solution ninyo sa gamit itong formula, ay ito na rin yung median natin. Baka kasi gawin nyo na, 2 itong nasa 2 yung sagot sa solution ko, kaya yung sagot din is 2. Then dito naman is, yung sagot is 3, kaya yung median is 3. Pero hindi ha, so mali-mali yan. So, yung pagbabasihan pa rin natin itong position niya. Itong sagot dito ay basihan lamang kung saan naka-position yung median. So, dito, yung second position is 2, kaya ang median natin is 2. Dito naman, third position natin is 3, kaya 3 yung median natin. So, tingnan natin itong sa example kanina. So, dito naman, yung kanina sabi ko, di ba, na kung ano yung sagot dito ay hindi magiging sagot sa median. Kasi itong sagot dito ay magiging basihan lang natin kung saan natin makikita yung median. So, we have first, second, and third position na yung third position na yun is 6. So, hindi siya magkapareho dito sa answer sa median. So, ulitin ko, itong answer dito sa solution natin is position lang kung saan nakalagay itong median natin at kung ano yung nakalagay na position ng median natin which is nasa third position at yung third position is 6. So, yun yung ating median. Okay? Next naman dito sa even. Kung kanina puro lang add, dito naman is even. So, bakit siya even? Kasi 1, 2, 3, 4, or 4. Itong mga even number is 2, 4, 6, 8, 10, or pwede natin gamitin itong mean. Actually, sa even, pwede natin gamitin itong formula ng median at pwede rin natin gamitin itong mean. So, ipakita ko yung paggamit ng formula ng mean. So, diba sa mean is, i-add natin siya lahat bago i-divide. So, dito naman, yung rules dito sa median, pag magamit tayo ng mean, is, nakikita nyo dito sa taas, naka-arrange naman yung dataset natin, pero, hindi natin malocate kung saan dito yung gitna. So, kung mapapansin nyo, itong si 2 at saka si 3 ay silang dalawa ang nasa gitna. So, yung gagawin natin, si 2 at si 3 ay i-add natin at i-divide sa 2 kasi nga dalawa silang i-add natin. So, 2. So, 2 plus 3 equals 5 over 2. Then, 5 divide 2 is 2.5. Ibig sabihin ng 2.5, ito yung median value or ito yung median value natin na 2.5 which is, titinan din natin dito sa dataset natin na yung nasa
value nitong 2 and tsaka 3 ay, yung median natin ay 2.5, di ba? Si 2.5 ay nasa gitna ng 2 at tsaka 3. So, our median is 2.5. So, yun siya. Pag-add, pwede mong gamitin etong formula ng median kasi nga add siya, malulocate na natin kung saan yung position niya. Pero dito naman sa even, para mas madali, pwede mong gamitin, eto suggest ko lang, kasi eto yung ginagamit ko, na pag even yung binibigay na dataset na problem, ay ginagamit ko itong mean na formula, ina-add ko itong itong dalawang gitna, at i-divide ko sa 2 para agad-agad ko malulocate or agad-agad ko malalaman kung ilan yung value ng median. Lalo na pag nagmamadali ka, exam or quiz, so madali mong ma-detect kasi hindi mo nahanapin kung saan siyang position. Kasi using this formula ay malalaman mo na si 2.5 yun yung value ng median. Hindi katulad dito sa formula ng middle, ay sa median na formula ay etong sagot dito ay nagsasabi lang ng kung saan yung meter o yung position niya lang. Pero hindi ito yung sagot. Kundi yung sagot dito is yung 6 na nasa ika-third position. Okay? Ilan. So dito, kung makikita natin, hindi naka-arrange itong dataset niya, di ba? So yung ginawa natin na dito ay inarrange na natin siya para malocate natin itong median. Pero itong lahat ng dataset natin, ang 9 at saka 10 ay siyang middle natin, or yung katulad kanina sa example na dalawa yung middle natin. So yung gagawin lang natin ay gamitin natin yung formula ni mean, na which is i-add natin etong si 9 at saka si 10 at the answer is 19. Then i-divide natin siya sa 2 para maklocate, para malaman natin kung ano yung value ni median. So, ang value ni median is 9.5. So, di ba? Pag even yung problem na, pag even yung dataset natin, gamitin mo lang yung formula ng mean para agad-agad mong mahanap yung sagot sa median. Kasi pag ginamit mo pa yung median formula is maglulocate ka pa, or kumbaga magbibilang ka pa kung saan position yung nakalagay yung median. Unlike kung mean is hindi mo na kailangan na i-locate kasi madidetect mo na siya na ito yung 9.5. Pero ma'am, bakit kailangan pa i-arrange kung madidetect na siya sa 9 at saka sa 10? Kailangan natin siyang i-arrange kasi bakit? Kasi para ma-locate, para makita natin kung ano yung gitna. So kung halimbawa dalawa yung nasa middle, so ganito ang gagamitin natin. Pero kung halimbawa naman kung add lang yung dataset natin, so kahit na hindi mo na gamitin yung median na formula, pwede mo na malocate agad yung median. Pero kung hahanapan ka ng solusyon ni teacher, so kaya pinapakita ko yung solution sa paghahanap ng sagot sa median na lang natin. Find the mean and median of this course. Okay, ito 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareha lang yung given problem niya. Pinapakita ko lang na baka kasi pag halimbawa magbigay ng dataset si teacher. Itong mean natin is 1, 2, 3. So, ang formula natin is summation of x over n. So, i-add lang natin ito, di ba? First step sa mean formula, i-add natin bago i-divide sa number of data. So, 3 siya kasi 1, 2, 3. Okay? So, kaya 3 siya. Tignan nyo, 1 plus 2 is 3 plus 3 plus 3 is 6. Okay. So, ibig sabihin 6 na itong nasa taas. Total answer natin. Over answer is 2. So, our median is 2. Okay. So, dito naman sa kabila, median. Pakita natin yung solusyon ng median. Okay. Pansin naman natin talaga, or kumbaga halata naman talaga na yung median natin ay 2 kasi 2 lang naman ang nasa gitna. Okay? So, merong ganitong cases na ang mean at saka median ay pareho lang ang sagot, pero hindi sa lahat ng bagay or sa lahat ng dataset ay parehong sagot ni mean at saka ni median, ha? Depende at saka median. Depende na lang sa dataset na binigay ni teacher. So, dito talagang ang mean is 2, tapos ang middle is 2. So, talagang 2 ang bawat answer. Okay? So, next naman dito, nakita natin na
Pareha lang din ang dataset niya at saka naka-arrange na, di ba? So, nakita natin itong mean niya is 4 and then dito is 3. So, dito lang, isa to sa mga example na hindi porket magkapareha yung dataset niya, ay magkapareha na yung sagot ng mean at saka median. Depende pa rin sa pagsusolve mo at depende pa rin sa median niya. Okay? So, dito, 4 siya kasi pag in-add natin lahat ng ito is 20. Tapos, number of data niya is 5. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, 20 divide 5, the answer is 4. Di ba? Napakita ko na kanina yung solution. So, 4 yung mean natin. So, dito naman is, kahit hindi na natin i-solve, since add itong dataset natin, so, malulokit agad natin na itong middle ay 3. So, kaya ating median is 3. Okay, is the mode. Mode is defined as the value that frequently in the given data. Okay, most frequently. Ano ba itong most frequently, ma'am? Most frequently means yung madalas nating nakikita or yung madalas na paulit-ulit yung number na napapakita. So, katulad nito. Mode. Okay, pag nakita natin sa dataset nito, okay, ito naman pero ni mode at saka ni mean. Si mean at saka si mode is no need na i-arrange pa yung dataset niya. As long as makita mo na mas marami itong 3 or mas marami itong number nito at pabalik-balik siya kaysa sa 2, mas marami yung 3 kaysa sa 2 or sa 1, then yun yung mode natin. Kahit na rumble pa yung mga numbers nandyan, kahit pa itong 1 nasa gitna, itong 2 nasa last, at itong si 3 ay nasa unahan, basta nakita mo na mas marami yung number na yon na nakalagay sa dataset, then yun yung mode natin. So, dito sa dataset na to, yung mode natin is 3. Okay? While sa median kailangan talagang naka-arrange. Pero si mean at saka si mode, no need na i-arrange pa. Pero pag pinapanap ni teacher yung mean, median, and mode, so mas maganda na i-arrange mo na lang talaga siya para mas madali mo rin makita etong mode kasi magkakatikit-tikit lang sila or magkakatabi-tabi lang sila. So, mas madali mo makikita na mas marami pala ito. Okay? Pero, pwede rin na hindi na kasi malulocate mo naman din si mode kahit hindi naka-arrange. Okay? Ito, more than one. Okay. Si mode is hindi lang isa lang yung number na pwede silang magkapareho. Dito sa example na to, pwede siyang dalawa yung pagkakapareho niya. Pwedeng itong 7, 7 at saka 15, 15 ay dalawa sila na paulit-ulit or sila yung mas madalas nating nakikita na paulit-ulit. Pwede rin dito, isa lang or number 3 lang yung balik-balik o most often or most frequently or pabalik-balik na number. So, dito, mode natin is 3. Dito naman, mode natin is 7 and 15 kasi itong dalawa ay makadalawang beses na nakikita natin sa dataset. Unlike itong mga iba is iisa-isa lang. Okay? So, pwede rin si mode is more than one. Pwedeng isa lang yung mode natin, dalawa yung mode, tatlo, apat, depende yun. Kasi so, sa mode natin dito, makikita naman natin na itong 10 sa dataset na to is katatlong beses nagpakita itong 10 sa dataset na to. So, talagang alam natin na mode ng dataset na to ay 10. So, yung mean natin kanina is 9. Yung median natin is 9.5 na gamit yung mean formula. And then, yung mode natin naman ay 10. The quiz. So, dito sa quiz natin na ito, pwede mo siyang i-post muna. Tapos, sagutan mo para makita mo kung naintindihan mo pa talaga yung lesson natin ngayon at para makita natin yung ability mo. So, kung ano yung sagot mo, just comment down below para makita. The set of data shows the score of the 15 students in their periodic test. So, dito sa problem na to is hanapin natin sa dataset na to, hanapin natin itong properties natin na mean, median, and mode. So, first natin hanapin si mean. So, dito, naka-arrange na siya. In-arrange ko na para sa median natin mamaya. Okay, si mean natin, ito yung formula. So, in-add ko na rin lahat ng dataset nito at lahat ng yun ay 479. Pwede mo rin i-calculate para malaman ko kung tama itong 479 na sagot ko. So, 479 divide 15 kasi nga 15 student ang nag-take ng periodic test.
So, 479 divide 15, the answer is 13.93 or our mean is 13.93. So, sa median natin, eto na, naka-arrange na siya at mas pinalakihan ko para makita natin yung middle. Okay, so naka-arrange na ito siya. So, para makita natin pa, etong 15 ay dataset natin. So, makikita mo sa median na to, dito sa median, ginamit ko itong formula ng median. So, makikita mo 15 ang ginamit ko. Diba? 15 kasi nga, yung number of data ng dataset na to is 15 plus 1 over 2. Okay? So, pinakita ko lang dito na kung halimbawa, kasi since add ito, so, ayun, ito yung median natin na formula, 15 plus 1, di ba 15 ito siya, then add 1, so kaya naging 16, over 2, so 16 divide 2 is 8. So it means itong 8 is nasa 8 position yung median natin. So tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So si 34 ang ating, so dito naman mode natin, tingnan mo dito, may tatlong mode tayo which is 21, 34, 45. Kasi kung makikita natin, tatlong beses lumabas si 34, tatlong beses lumabas si 21, at tatlong beses lumabas si 45. Pero kung si 21 ay makaapat siya lumabas or makaapat, or kung itong 21 is apat itong 21 na sa dataset natin, so yung mode natin is 21. Or kung yung 34 naman is makaapat siya na nakita natin dito kesa sa iba, na mas marami siya kesa sa iba, then yung answer natin is 34. Pero, since dito is pareha lang yung total nila na which is tatlo sa kanya, tatlo din kay 34, tatlo din kay 21. So, patas lang lahat na sila yung mode natin na which is sila yung mas pinakamaraming number na ilang beses na nagpakita sa dataset natin. So, thank you for watching ibang video ko. So, please subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bagong videos. So, thank you!